Ang daming star? Mahinang usal ni Kiefer habang nakatingala sa langit sa harapan ng bintana ng VIP room ni Gayla. Sila lang ang tao roon. Umuwi muna ang parents nila pero babalik ang parents ni Gail mamaya para sikasuhin ang mag-ina niya. Kahit meron naman nang silang kinuha para intindihin ang mag-ina niya. Nag-request na din sila na ilipat na din siya ng kwarto kasama si Gail. Hindi pa rin kasi niya kaya ang katawan niya. Nahihirapan pa rin siyang kumilos na mag-isa. Pinipilit lang niyang gumalaw para makasama si Gail at ang baby nila. Ayaw na din niyang matulog at natatakot siya na baka hindi na naman siya magising. Kiefer. Napalingon si Kiefer sa dalaga saka ngumiti na naupo muli sa wheelchair saka nagtungo sa katabi ng kama ni Gail. Tumayo siyang muli para maupo sa gilid ng kama ng dalaga. Inabot niya ang kamay ni Gail saka hinalikan. Gusto mo din ba makita yung mga star? Kaso hindi pa pwede, sabi ng doktor mo. Meron kang 3 stitches sa vagina. Maybe, some other time. Ngumiti naman si Gail na pinisil ang kamay ni Kiefer. Hindi ko na kailangan makakita ng star kasi kasama ko na mismo shooting star ko. Lumawak naman ang ngiti ni Kiefer na kinagat pa ang labi na halatang kinilig din naman, kaya natawa pa ng bahagya si Gail sa kalokohan talaga ni Kiefer. Huwag mo naman ako masyadong pakiligin, baka masundan agad natin sa meteor. Natawa naman si Gail sa sinabi ni Kiefer. Namiss kita sobra. Wika ni Gail. Are you seducing me? No need. Magpapapikot naman ako sa'yo anytime. Sabihin mo lang. Wika pa ni Kiefer na sumampa pa sa kama niya at sumiksik ng higa sa gilid niya. Uy, ano ka ba Kiefer? Baka masira itong kama. Hindi yan. Matibay ito, no? Gihit ni Kiefer na inangat pa ng dahan-dahan ang ulo niya para ipaunan sa braso nito. Inabot pa nito ang kamay niya tinalikan saka ipinatong sa tapat ng puso nito. Akala ko hindi ako aabot ng araw na iyon. Pakiramdam ko huminto ang ikot ng mundo ko na makita kita. Seeing you hurt, parang hindi kaya ng puso ko. Triple ang sakit sa puso ko. Sinubukan kitang pakawalan at mahalin mula sa malayo pero I just can't. Masyadong malakas ang tama ko sa'yo para pakawalan ka na lang at huwag na lumaban pa. Tumagilid ng higa sa gila. Kahit medyo napanguwi siya nang kumirot ang gitnang bahagi ng katawan niya. Yumakap siya kay Kiefer at isiniksik ang mukha sa dibdib nito. Huwag mong isusugal ang buhay mo para sa akin, Kiefer. Dahil kapag nawala ka, susunod agad ako sa'yo kahit anong mangyari. Pinilit kong pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo dahil natatakot ako na mahalin ka ng sobra. Pero ang hirap pigilan. You're just simply irresistible. I told you, huwag mo ako masyadong pakiligin. Baka masundan agad sa meteor. Natawa naman si Gail. Talaga ba? Bakit? Tumatayo na ba? Oh, Kiefer! Bulalas ni Gail nang bibiruin sana niyang hawakan ang harapan ng binata pero nagulat siya nang bumangga agad ang kamay niya sa matigas nitong mandarigma. I told you, huwag mo ko masyadong pakiligin eh. Ngisi pa ni Kiefer. Grabe ka talaga basta sex. Parang hindi ka galing sa coma. Hindi naman sa ganoon. Malakas lang talaga ang sagap ng signal ko basta katabi kita. Wika ni Kiefer. Ang horny mo. Mahal kita. Pakasalan mo na ako. Wika ni Kiefer na hindi na pinansin pa sinabi ni Gail. Ngumiti naman si Gail na tumango. Pakakasalan kita sa kahit saan at kahit kailan pa. Kahit tarangan pa tayo ng sabat ng mga mama natin. Ngumiti si Kiefer. At kapag tumutol sila, magtana na lang tayo. Matatanda na kaya tayo. Ngumisi si Gail. Bigyan natin sila ng maraming apo para wala na silang magawa. Pakindat na wika ni Gail. You're being horny, asawa ko. Kailan ko ba pwedeng bisitahin ang nilabasan ni Meteor? Biro ni Kiefer na tinawanan muli ni Gail. Magpagaling ka muna at magpalakas. Open 24/7 ang Tunnel of Pleasure. Basta para sa'yo. Napamura naman si Kiefer ng hindi oras dahil sa sinabi niya. O-order ako ng maraming Red Bull. Kaya mag-ready ka at magpalakas din. Laban ng walang awa to. Nagkatawanan pa silang dalawa nang pupugin siya ng halik ni Kiefer. Kung gusto mo sumama kay Kiefer, sige. Pumapayag kami ng papa mo. Mag-live-in kayong dalawa pero hindi kayo magpapakasal. Wika ni Carol habang magkakaharap sila sa loob ng study room ng bahay nila. It's been 2 months after nilang lumabas ng ospital ni Kiefer.
Nandito ngayon si Kiefer sa bahay nila para formal na magpaalam na hingin ang kamay niya para magpakasal na sila at magsama na. Bihira na silang magkita ni Kiefer simula nang lumabas sila ng ospital. Nakakapunta naman si Kiefer sa bahay nila para dalawin ang anak nila pero bantay na bantay ng mama niya ang kilos nilang dalawa. Hindi man lang sila makapagsulo ng nobyo. Pero mama, kailan pa kami magpapakasal? Kapag senior citizen na kami? Alam ba ng mommy mo itong ginagawa mo? Baling ni Carol kay Kiefer. I'm already 39, tita. Old enough para makapagdesisyon para sa sarili ko. Pero hindi ganoon mag-isip ang mommy mo. Hanggat nakikita ko na nagmamatigas pa rin ang mommy mo, walang kasalang magaganap. Babae ang amin at anak ko ang nadedehado sa kinikilos ng mommy mo. Magpasalamat ka pa nga dahil kahit minsan hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Pero ang mommy mo, hinayaan mo lang siyang saktan ng anak ko. Paano pa kapag kasal na kayo? Galit na wika ng mama niya. I'm sorry po, tita. Puro ka sorry. Hindi sorry ang gusto ko marinig mula sa'yo, Kiefer. Kung mahal mo talaga ang anak namin, sana ginagalang mo kami at nire-respeto. Pero ano, binuntis mo ang anak namin para ano? Para hindi kami makatanggal sa kasal na gusto mo? Honey, tama na. Saway na Greg sa asawa na tumataas na ang boses. I'm sorry. Pagingi naman ng paumanihin ng ina saka tumayo. My decision is still intact. Mag-live-in na lang kayo. Kung hindi na talaga kayo mapigilan pero walang kasal. Wika pa ni Carol saka tumalikod na. Napabuga naman ang hangin sa Greg na tinignan silang dalawa muna bago sumunod sa asawa. Anong gagawin natin? Malungkot na tanong ni Gail. Hindi naman agad nakasagot si Kiefer. Magtana na lang tayo? Suggestion ni Gail. Napangiti si Kiefer na nag-angat ng tingin sabay iling na hinalika ng magaan ang labi ni Gail. Hindi natin gagawin iyon. Mas lalong aayawan ako ng parents mo. Don't worry, mapapapayag ko sila within this year. I promise. Napabuga naman ang hangin sa Gil na tumango na lang. Ano to? Takang tanong ni Gil, although alam naman niya kung para saan ang box na binigay ni April, pero nagtataka pa rin siya bakit siya bibigyan ng pills nito. Pills? Para hindi ka muna magbuntis habang hindi pa kayo kasal ni Kiefer. Tumikwas ang uso ni Gil. Sa totoo lang hanggang kiss lang sila ni Kiefer. Hindi pa torrid lagi kasi nasa paligid ang mama niya. Nahihiya si Kiefer na baka daw mahuli sila. Ilang beses niyang sinubukan na makipag-makeout dito pero ang bilis lagi nitong tumanggi kahit obvious naman na nabubuhayan na ito sa kanya. Desidido talaga kasi ito na makuhang approval ng parents niya bago sila ulit magsama pero masyadong pa-hard to get ang mama niya. Kaya kung minsan gusto na lang niyang umalis kaya muna. Kaso, naiisip naman niya ang baby nila. OMG, don't tell me wala kayong sex life. Pairap naman na kinuha at itinago ni Gil sa drawer ng side table niya ang pills na ibinigay ni April. Ayaw ni Kiefer. Gusto niya makuha muna ang approval nila mama. Natawa naman si April. Oo naman ha, mukhang nag-matured na ang retarded na Kiefer na yun ha. Kaya nonsense lang nabigyan mo ako ng pills. Tatandang dalaga na yata ako. Tumawa si April. OA mo, girl. Di ka lang madiligan, tatandang dalaga na agad. Baka naman kulang ka sa effort kaya hindi mo matibag ang self-control ni Kiefer. Baka meron na siyang binabay yung ibang babae kaya... Hoy, ano? Tinatamaan na ba ng binat ang utak mo? Masyado kang mahal ni Kiefer para tumikim yun ng ibang babae. Ikaw malamang ang kulang sa push. Ano pa bang push ang gagawin ko? Ako na nga nagyayaya sa kanya na gawin namin. Nagmumukha na akong desperada pero ayaw niya. Alam nga namang maghubad ako sa harapan niya. Mas nakakaya-kaya yun. Bah, why not? Alang-alang sa bulaklak na gustong madiligan. Tumarak naman ang mata ni Gayla. Paano ko gagawin yun? Lagi nakabantay sa kilos namin si Mama. My God, girl! Ang daming paraan kung gusto. Halika dito, makinig ka. Ayoko sana maging bad influence sa'yo pero naawa lang ako sa'yo kaya tuturuan kita ng pangdiinang technique. Ngisi ni April. Halos gumulong na si Marco sa pagtawa habang sambakol ang muka ni Kiefer. Nasa Coliseum silang dalawa at nanonood ng game ng dati nilang team. Pero wala sa laro ang utak ni Kiefer. Ilang araw nang masakit ang puso niya. Gusto niyang mag-release. Konting-konti na lang ang self-control na naiipon niya. Baka hindi na siya makapagpigil sa pangangalabit sa kanya ni Gayla.
Gusto niya niyang patulan si Gail kahit make out lang pero natatakot siya na baka mahuli sila ng parents nito at tuluyan na siyang ayawan. Kahit pa alam naman niyang pinayagan na silang mag-live-in ng dalaga. Alam niyang labas pa rin iyon sa ilong ng mama nito nang sabihin iyon. Ano ba? Huwag mo akong tawanan? Ano nangyari sa mahilig na si Kiefer na kilala ko? Na walang pinipiling lugar at walang kinatatakutan. Noon niya kahit may asawa pinapatos mo kahit ilang beses kang muntik na sumabit. Nakakalusot ka pa rin. Eh ngayon, bakit hindi ka makalusot? Eh ang dami mong pagkakataon. Hindi mo nga kasi naiintindihan. Alam mo, ang dali lang solusyonan ng problema mo. Date her, then check-in sa isa sa mga hotel mo or sa ibang hotel. Ang dali lang sabihin kasi wala ka sa posisyon ko. Tumawa si Marco. Kagagaling mo lang sa coma, bro. Puro sex agad ang laman ng kukote mo. Ano ba namang magbago-bago ka naman muna? And besides, kaya na ba ng katawan mo? Bro, hindi naman ako na-stroke. Para hindi ko kayanin. Umugong ang malakas na hiyawan nang biglang lumabas sa malaking monitor ang mukha nila ni Marco para sa kissing couple. Ngumisi naman si Kiefer na nilungo ng kaibigan sabay kindat na tinawanan ng buong crowd. Don't you ever think about it, Kiefer. Ngayon ko patutunayan na namiss kita ng sobra, bro. Nice to see you again, bro. Ani Kiefer na akmang hahalikan ng kaibigan nang sapuhin ni Marco ang buong mukha ni Kiefer ng kamay nito. Kaya pati commentator, natawa na lang din at binati siya ng congratulations at maligayang pagbabalik sa mundo ng mga buhay. Naging laman din kasi ng mga news ang nangyari sa kanya. Maraming fans ang nagbigay ng panalangin sa kanya noong nakoma siya. Hindi pa nila inilalabas sa media ang tungkol sa anak nila ni Gail para na din sa privacy ng pamilya nila. Ang alam lang ng lahat may anak na siya na inaabangan na lahat ng fans niya. Si Gail po. Bungad ni Kiefer nang bisitahin niya ang mag-ina niya. 4 na araw din niyang tiniis na huwag magpakita sa mga ito dahil talagang sinasaktan na siya ng puson sa pangsasadyo sa kanya ni Gail. Madalas, video call lang silang dalawa sa loob ng 4 days at nagagalit na si Gail kaya napilitan na siyang pumunta kahit gabi na. Nasa kwarto na nila. Pinatutulog ang anak niyo. Bakit gabi ka na, iho? Wika naman ni Greg na muling bumaba ng hagdan para sulubungin siya. Mukhang paakyat na ito sa taas. Madami po kasing meeting. Nagdala lang po ako ng fruits for Gail. Kumain ka na ba? Magpapahanda ako sa katulong. Huwag na po tito. Busog pa po ako. Ganoon ba? Mabuti pa umakyat ka na sa taas. May sakit ang tita Carol mo kaya hindi na lumalabas ng kwarto kahapon pa. Baka kasi mahawa ng virus si Theo. Tukoy nito sa baby nila ni Gail. Ganoon po ba? Pakisabi na lang po kay tita, get well soon. Sisilipin ko lang po mag-ina ko. Uuwi din po ako agad. Bukas ka na umuwi, iho. Alalayan mo muna si Gail. Puyat din ang batang iyon kagabi at maligalig sa Theo. Baka hinahanap ka na at ilang araw kang hindi nakita ng apo ko. Tumango naman si Kiefer sa kasabay na silang umakyat sa taas. Kumatok muna siya sa pinto ng kwarto ni Gail saka pumasok. Lampshade na lang ang ilaw sa loob ng kwarto at isang lighting glow. Kita niya ang sinag ng ilaw sa ilalim ng pinto ng banyo ni Gail at lagaslas ng tubig galing sa shower. Napapikit si Kiefer sabay ngiwi. Wrong timing ata ang punta niya. Mukhang sasaktan na naman siya ng puso nito. Hello, Meteor. Bati niya sa anak at magaan na hinalikan nito sa noo. Himbing na ang tulog nito sa crib habang may subong pacifier. Namiss mo ba ang daddy? Kasi ako miss na miss ko kayo ng mommy mo. Konting tiis na lang. Magkakasama-sama din tayong 3 anak. Muling hinalikan ni Kiefer ang noo ng anak kasabay naman ang pagbukas ng banyo at lumabas si Gail na nakatapis na lang. Napalunok siya nang mapagmasdan ito. Unti-unting agad na nabuhay ang hindi dapat mabuhay. Sinilip ko lang ang baby natin. Aalis na din ako. Ani Kiefer na mabilis na lumapit kay Gail at hinalikan nito ng mabilis sa labi, saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Papasok naman noon sa kwarto ng mga ito ang ama ni Gail na halatang nagtaka. May dala pa itong libro na marahil kinuha pa nito sa study room kanina nang sabay silang umakyat. Saan ka pupunta, iho? Kala ko ba dito ka matutulog? May emergency lang po dito. Babalik na lang po ako bukas ng umaga. Hindi na lang po muna ako papasok ng ilang araw. Nagyuko pa ng ulo si Kiefer saka nagmamadaling umalis. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang mapatigil siya sa pagbaba ng tumunog ang alerto niya. Dinukot niya ang cellphone para basahin kung sino nag-text. Pag umalis ka ngayon,
Wag na wag ka nang babalik kahit kailan. Maghahanap ako ng bagong daddy ni Meteor. Mukhang ready naman si Zia na akuin ang baby ko. Parang kidlat na nakabalik sa kwarto ni Gale si Kiefer at agad na inilak. Saka isa-isang inalis ang botones ng suot na long sleeve. Bahala na si Batman. Wika ni Kiefer at mabilis nang sinugaban si Gale na binitawan na ang towel nakatapis sa katawan at nalaglag iyon sa sahig. Sinulit nilang dalawa ni Kiefer buong magdamag at ipinadama ang pagkamis nila sa isa't isa. Kinaumagahan, pinauna na muna niyang lumabas si Kiefer dahil maglilinis muna siya ng kwarto niya na parang dinaanan ng bagyo. Pinahiram muna ng papa niya ng damit si Kiefer na masusuot dahil hindi na ito nakauwi dahil ito ang personal na nag-alaga kay Meteor. Nalaman din niyang ito ang nagluto ng breakfast kanina pati lunch. Sadyang nagpapalapad ng papel sa mama niya kaya proud na proud siya sa binata. Kaya naman na magyaya ito mag-dinner sila sa labas. Pinayagan naman sila agad ng parents niya pero nabudo lang pala siya ni Kiefer dahil sa hotel na pag-aari nito siya dinala. At doon, sa presidential suite ito nagpadala ng dinner nila pero imbis na pagkain ng atupagi nila, mas inuna pa nilang kainin ng isa't isa. At muling pinagsawa ang mga sarili nila sa isa't isa. Tahimik na nakatayo si Kiefer at Gale sa harapan ng magulang niya habang nakayuko ng ulo. Hindi sila nakauwi ng nakaraang gabi dahil masyado nilang ginalingan ang performance nila sa kama at nakalimot sila na kailangan nilang umuwi. Kaya pandala sila sa pag-uwi ng magising kaninang umaga sa daming missed calls and texts galing sa kani-kanilang magulang dahil hinahanap kung nasaan silang dalawa. Ilang taon na kayong dalawa? Panimula ng mama niya pero hindi sila nakaimik ni Kiefer. Old enough para maintindihan niyo ang consequences ng ginagawa niyo dalawa. Anong tingin niyo sa mga sarili niyo mga teenager na bago nagkakaisip? Tama na yan, Carol. Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan. Pero hindi pinansin ni Carol ang sinabi ng asawa. Pinayagan ko naman kayo mag-live-in, di ba? Pero kayo ang may ayaw. Tapos ngayon anong tawag niyo sa ginagawa niyo? Inabot ni Kiefer ang kamay niya at mahigpit na hinawakan kaya napalingon si Gale sa binata. Give us your blessings at pakakasalan ko po si Gale. She's not just a woman para maging isang kept woman lang sa buhay ko. She's the mother of my child. Naintindihan ko po kung ayaw niyo talaga sa akin dahil sa conflict between my inheritance. My parents and my past scandal pero tao po akong humaharap sa inyo ngayon. Mahal ko po si Gale. Hindi ako perpektong nilalang pero makakaasa po kayo na paliligayahin at aalagaan ko po ng higit pa sa inaasahan niyo ang mag-ina ko. Napakagatlabi naman si Gale para pigilan ang mapaluha. Ma. Pa. Samo ni Gale sa parents niya. You've proven up to us kung gaano mo kamahal ang anak namin, iho. Pero ang point namin dito, ang mama mo ang may ayaw sa anak namin. Ako po ang magpapakasal kay Gale. Kaming dalawang habang buhay na magsasama. Blessing lang po ang kailangan namin for both side. Wala po kayong dapat alalahanin regarding in my parents. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nakikita ang mangyayari sa future. Kaya nga pinapayagan ko na lang kayo mag-live-in para malaya pa rin kayo maghiwalay kapag... Sana hindi nila ako nabuhay at nabigyan ng pangalawang pagkakataon na mabuhay kung maghiwalay din kami ni Gale sa future. Gale is now my second life and I'm not going to waste it. Huminga ng marahas ang mama ni Gale saka tumayo. Papuntahin mo ang parents mo mamayang gabi dito. Sabihin mo sa mama mo, umayos siya kung gusto mo talagang pakasalan ng anak namin. Wika ni Carol saka tumalikod. Napangiti naman si Greg na tumayo. Ngayon pa lang. Welcome to the family, iho. Bigyan mo kami ng maraming apo na alagaan. Wika pa ni Greg na tumayo saka kinuha sa Teo sa yaya nito habang tulog. Nagkatingin na naman sila ni Kiefer. Sabay pa silang tumawa ng malakas at para mga batang magkahawak kamay na nagtatalon sa tuwa. Natuwa naman sa kanila ang mga katulong na nakakita. Ilang beses nang muntik na makancel ang wedding nila Kiefer dahil sa pagtatalo ng mga nanay nila dahil sa preparation. Ang nangyari, yung simpleng church na gusto nila ni Kiefer na uwi sa isang ingrandeng kasalan. Kung hindi pa nagalit si Kiefer at nagbanta na aalis silang dalawa at sa ibang bansa nila magpapakasal, hindi pa titigil sa pag-aaway ang mga nanay nila. Hindi na kasi niya napigilan na mapaiyak sa sobrang stress. Ultimo kasi sa pagpili ng isusuot niya, sa mga bulaklak na gusto niya. Hindi siya pinapayagan na mag-suggest.
Ang mga ito lang ang nasusunod kaya hindi na niya napigilang umiyak kay Kiefer at magsumbong. Ayaw na ayaw ni Kiefer na umiiyak siya. Magalit na lang daw siya pero wag daw siyang iiyak dahil hindi na daw siya sigil kapag umiiyak siya. Kaya naman to the rescue naman ang pinakamamahal niya. Kaya ang ending, nag-leave na sa trabaho muna si Kiefer para silang dalawa na mag-asikaso ng kasal nila at sa awa ng Diyos, nasunod ang gusto nila. Na talaga naman ikinagalit ng parents nila pero wala nang nagawa ang mga ito dahil araw na mismo ng kasal nila nalaman ng mga ito ang plano nila ni Kiefer. They wanted to be the most memorable wedding of the century. Nadadaluhan ng ilang sikat na celebrity. Bilang sikat na former PBA player, hindi may iwasan na mai-televise ang kasal nila ni Kiefer. Si Kiefer ay nagsuot na magarang wedding gown na napili niya at wala itong tutol. Basta kung saan daw siya masaya, kahit isanla daw nito sa demonyo ang pagkalalaki nito, makita lang ang magandang ngiti niya. Siya ang nakasuot ng tuxedo at naghihintay sa harap ng altar sa pagdating ni Kiefer. Iyak tawa ang nangyari sa mga guest nila nang pumasok na si Kiefer sa entourage ng simbahan. Feel na feel kasi ni Kiefer ang makeup at wedding gown na suot nito. Umasta talaga itong parang babaeng ikakasal. Natawa lang ang mga guests nang muntik nang madapa si Kiefer nang matapakan nito ang laylayan ng wedding gown. Nang itaas nito ang laylayan, nakita nilang nakapambasketball pa itong sapatos na kulay dilaw. Kahit parents niya natuwa na din ng pinong tumawa si Kiefer na humingi ng paumanhin sa mga guest nila. Halos sumakit na ang tiyan na lahat sa kakatawa nang isa-isa naman tinawag ng wedding coordinator ang flower girl nila. Pero imbes na flower girl ang lumabas, nagpasukan ng 6 na lalaki na nangunguna si Marco na may suot na belt bag. Mga nakafang flower girl din nagkaon ang mga ito na hanggang hita lang kaya't kitang-kita ang mga makakapal na balahibo ng mga ito sa binti at hita. Mula sa belt bag, nagsasabog ang mga ito ng talulot ng bulaklak. Langya pre, masasira ang career natin ito. Wika ng isang ka-team noon ni Kiefer at isa sa flower girl nila. Pare-pareho din ang rubber shoes na suot ng mga ito na kulay dilaw. Huwag na kayo maingay. Pagbigyan niyo na si Kiefer, baka mag-suicide yan kapag nasira ang kasal niya. Bulong naman ang isa na panay ang sabog ng bulaklak sa dinadaanan. Shit, Captain. Nakadroga ka ba? Bakit parang feel na feel mo? Biro ng nasa likuran ni Marco. Napamura naman si Marco sa isip. Dangan lang talaga. Hindi niya ito gagawin kung hindi lang siya tinakot ng magaling niyang asawa. Ang usapan best man siya pero nauwi sa pagiging flower man dahil sa kalokohan nila Kiefer at Gayla. Nasinuportahan naman ng asawa niya na nag-al sa balutan pa kagabi at ayaw umuwi sa kanila. Uuwi lang daw ito kung papayag siyang maging flower man. Noong una ayaw pa niya pero nang pangakuan siya ni April na gagasain daw siya nito mamayang gabi. Maaga pa lang nakaredy na lahat ng susuotin niya. Bihira trumabaho sa kamang asawa niya pero kapag si April ang trumabaho, matatawag niya lahat ng maligno sa galing nito. Kaya naman kahit labag sa kalooban niyang ginagawa, kailangan niyang sumunod dahil excited na siya sa magiging kabayaran ni April. Shut the hell up! Ayusin niyo lakad niyo. Jiro, ayusin mo ang pagsaboy mo ng bulaklak. Saway pa ni Marco sa isa sa mga kaibigan nila. Kaya naman kulang na lang maglupasay sa katatawa mga nakakapanood sa ginagawa nila. Sila ang mga sikat na player ng PBA. Pumayag na magmukhang baliw sa loob ng ilang oras para sa kapakanan ng isang kaibigan na muntik nang mawala sa kanila. Tumunog ang wedding march at nagsimula na maglakad si Kiefer. Hindi napigilan ni Gail na maiyak habang nakangiting nakatitig sa lalaking hindi niya inaasahan na aabot sila sa puntong magpapakasal sila at aabot sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Maging si Kiefer ay hindi napigilan ng pagtulo ng luha at nakangiti rin ito tulad niya. Happy? Tanong ni Kiefer na makarating na sila sa altar. Very much. Sobrang thank you. Huwag ka mag-thank you. May bayad ito mamayang gabi. Wika ni Kiefer sabay baling sa pari na nagpupunas ng luha na halatang bago pa lang nakaka-recover sa pagtawa. Father, parang ang saya-saya niyo today ah. Biro pa ni Kiefer na muling tinawanan ng pari. Ito na yata ang pinakatatatak sa isip ko na kasal na ginawa ko. Mabuti po yun, Father. Sayang naman ang makeup ko kung hindi ito magiging memorable. Natawa ulit ng malakas ang pari. Ganda ko, girl. Baling pa ni Kiefer kay Gail na natatawa. Oo nga, mas maganda ka pa sa akin eh. Naman, go Father,
Simulan niyo na po at gusto ko na po mag-honey. Patawad po, Father. Nag-antanda pa ng krus si Kiefer. Hindi na matapos-tapos ang tawanan sa loob ng simbahan dahil kay Kiefer. Diyos ko, patawarin niyo po kami, Panginoon ko. Wika din ng Father na nag-antanda din ng krus. Habang nagsasermon ng paring nagkakasal sa kanila, pasimpleng nagbubulungan sila ni Kiefer dahil nagrereklamo na si Kiefer na ang katina daw na mukha nito dahil sa makeup. Nagpapaalam ito na maghihilamos muna bago sila pumunta ng reception. Dala mo ba yung kulay green na bote? Kumunot ang noo ni Gail at napaisip. Yung ginagamit mong panghilamos? Ang bango kasi sa kalamig sa muka. Feeling ko, mas lalo akong kuminis nang yun ang gamitin ko. Bahala kong palitan na yung brand na gamit ko tulad ng sayo. Bote na kulay green? Wala naman akong facial wash na... Ilang iya! Natutup ni Gail ang bibigat na patingin sa pari na pinandilatan siya. What? Sira ka, hindi pang facial wash yun. Pampepe yun. PH care. Magbasa-basa ka din naman. My God, Kiefer. Biglang bumunghalit ng tawa ang Father nang hindi na nito mapigilan. Nakikinig pala ito sa pulungan nilang dalawa habang nagsasermon. Pampepe pala yun. Kaya pala sarap sa pakiramdam kapag ginagamit. Ngising bulong ni Kiefer na pasimpleng kinurot ni Gail si Kiefer. Si Father, tawa ng tawa oh. Di din yan alam yun, I'm sure. Ani Kiefer. Tama na, baka atakihin na sa puso si Father, biglang mahinto ang kasal natin. Bahala ka. Psst, Father, kiss the bride na lang para happy-happy na tayo. Napailing na lang ang pare after nitong makainom ng tubig at humingi ng pasensya. Napaiyak pang muli si Gail nang makita ang singsing na isinuot sa kanya ni Kiefer, kasama ng wedding ring nila. Nandito pala ang singsing ng lolo, red na ibinigay sa kanya. I love you, Gail Belmonte. And I will promise na walang araw na lilipas na hindi kita napapatawa. I love you, Kiefer Guevara. And I will promise na walang araw na lilipas na hindi tayo magiging masayang pareho. Oh, ayan na. You may kiss the bride. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pari at masigabong palakpakan ng pumuno sa buong simbahan. Matagal bago siya pinakawala ni Kiefer kaya naglolokohan ng mga kaibigan nito na wag na daw silang pumunta ng reception at bigyan na ng kapatid si Meteor. Agad naman siyang binuhat ni Kiefer na akmang itatakas na siya pero pinigilan sila ng wedding coordinator dahil sa mga photoshoot nila na talaga namang naging katawa-tawa na wala ata silang maayos na kuha. Lahat ay walkie. Daig pa nila ang mga nakatira ng droga. Buti na lang nakasama ang mga nanay nila na mukhang tinanggap na ang tadhana nila ni Kiefer. After 1 year nilang makasal, they decided na gumawa na ng kapatid ni Meteor kaya heto siya, she's 4 months pregnant now. Kung noon halos inaraw-araw na nila ang pagpapaligaya sa isa't isa, ngayon ay limited lang dahil utos na din ng doktor niya. Hindi naman sila binabawalan pero bawal silang mag-hardcore dahil minsan pinagsaktan siya ng puson. Kaya naman sa takot ni Kiefer nagawa nitong magtiis for her safety. Isang beses na lang minsan sa loob ng 1 week pero she makes sure na may mga oras na pinaliligayan niya si Kiefer. Kahit ayaw pa nito dahil gusto nito sabay sila. Pero dahil nga hindi siya pwede ng madalas kaya ito na lang ang pinaliligayan niya at masaya na siya sa bagay na iyon. Hindi lang sila basta mag-asawa ni Kiefer, naging magkaibigan din sila at partner in crime din pagminsan. Sumbungan ng mga problema, hingahan ng sama ng loob. Ilang beses na rin niyang nahuling may babaeng umaaligid kay Kiefer pero tiwala naman siya kay Kiefer na hindi ito magloloko. Takot na lang nitong matulog mag-isa sa kwarto nila. Napatunayan naman niya na maraming beses na. Takot rin naman ang babae sa kanya kapag nakikita na siyang kasama ang asawa. Walang makalapit dito kahit mismo ang secretary nito na halatang may gusto sa asawa niya pero sabi nga ni Kiefer, maligo muna ng Zonrox ang mga ito bago mangarap na tapatan siya. I love you every day, Gail. Bulong ni Kiefer, sabay kintan ng halik sa pisngi niya. Sorry kung minsan inaaway kita. Huwag ka magsasawa na mahalin ako. Ani Gail, normal naman iyon sa mag-asawa. Ang mag-away at magkatampuhan. Kapag puro saya lang, hindi maganda yun. Maganda rin yung may away dahil away at saya ang secret ingredients ng isang happy family. Tumango si Gail. 100% true. And I'm proud to be Mrs. Kiefer Guevara.
And I'm glad to be the father of our kids. And also husband to my one and only, Gail Belmonte. And I promise to be your forever shooting star. Ani Kiefer, habang unti-unting gumagapang ang kamay at labi nito sa katawan niya.